Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala na pong bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So ang topic natin ngayon for today's reflection o ang magandang balita sa araw na to. Huwag kang mangamba sa pagdating ng bukas. Kasi ang nangyayari sa atin, di ba? Lalo na kapag nagkakaedad ka na, mga edad 40, 50, 60 at pataas, di ba? Unti-unti mo nang nalalaman kung ano ang gusto mo. Hindi kagaya ng mga bata-bata pa tayo, di ba? Gusto mo magnegosyo ka. Gusto mo mag-abroad ka. Sa dami ng gusto mo, marami doon minsan hindi rin natutupad dahil hindi ka makapag-prioritize ng mga ginagawa mo. Kaya nga sabi sa Mateo chapter 6 verse 34, kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang iyong suliranin sa bawat araw. So yun guys, napakalinaw po, no? Na huwag na tayong mangamba para bukas, di ba? At hayaan na lang natin siya na yung magsosolve sa kanyang sarili, di ba? So, minsan kasi napakarami po nating plano. Pero karamihan doon minsan di natutupad. Pero hindi natin sinasabi wag nang magplano. Diba? Maganda pa rin po siyempre ang magplano. So, number one kasi, di ba, ang talagang nangyayari sa buhay ay yung may hamon tayong hinaharap. Marami tayong problemang nararanasan sa pang-araw-araw nating sa buhay. Kasi ang ating Panginoon Jesus, ang sabi niya, wala naman siyang pinangako na hindi ka magkakaproblema. Ang sabi nga niya, magkakaproblema ka dito sa mundong ito, di ba? Kaya kung iisipin mo lahat yan, magkakapatong-patong na. Halimbawa, di ba? Naghigib ka ng isang timba, di ba? Isang timba lang, mabigat na. Tapos pag higib mo ulit, 2 timba na. Tapos hihigib mo pa yung para bukas. Hihigib ka pa ng kinabukasan pa. Hindi mo nakakayanin yun. Di ba? Ibig sabihin, hayaan mo lang na ayusin mo lang yung ngayon. Tapusin mo lang solve ng problema mo ngayong araw nito. Kung isang timba lang ang kaya mong bitbitin, yun lang ang bibitbitin mo. Huwag ka nang magbitbit ng maraming timba para bukas, para sa susunod na linggo, sa susunod na buwan. Hindi po pwedeng ganun. Talagang babagsak ka at may bibigatan ka at mahihirapan ka. Kaya huwag kang masyadong mag-alala. Di ba? Para sa bukas. Kasi ang worry, di ba? Masyado tayong nag-aalala talaga. Minsan sa sobrang pag-aalala mo, pinanghihinahan ka na. Nawawalan ka pa ng pag-asa dahil parang sa dami mo nang iniisip paano ko ito solusyonan, di ba? Dahil nga nagkapatong-patong na ang iyong mga problema. Kaya kumbaga, mag-focus ka muna kung ano ang ngayon. Di ba? Kung ano yung challenge mo na kailangan mong solvein ngayong araw na to, isolve mo na. Solusyonan mo na. Ayahan mo na yung para bukas. Kasi nandyan naman si Lord. At isipin natin, yung katapatan ni Lord na handang tumulong po sa kahit na anong pagdaanan nating problema, di ba? Kaya nga nung may nagpaturo sa kanyang mga alagad, Panginoon, paano po ba yung tamang panalangin? Ano sagot ng ating Panginoong Hesus? Bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw. So bakit sinabi ng ating Panginoong Hesus na pang-araw-araw lang? Bakit hindi niya sinabi na bigyan mo kami pagkain sa isang linggo? O kaya naman bigyan niyo po kami ng pagkain sa isang buwan? O kaya naman bigyan mo kami ng pagkain ng isang taon, Lord, para hindi na po kami magugutom. Di ba? Hindi sinabi ng ating Panginoong Yesus. Kaya sabi niya, bigyan mo kami ng pagkain araw-araw. Bakit? Para nga maalala natin siya. Di ba? Maalala natin sa araw-araw. Kasi kung bibigyan ka sa katerbang pagkain, sa katerbang pera, sa katerbang mga magandang gamit, dyan po nagkakatalo. Minsan nakakalimot po tayo. Di ba? Dahil kumpleto ka na, marami ka na nakaimbak na pagkain, malaki na savings mo sa bangko, di ba? Marami ka ng properties,
Di ba? Marami kang mga negosyo. Hindi mo na kailangan si Lord kasi nasa iyo na ang lahat. Paano ka patatawag sa Kanya? Hindi mo na siya kailangan. Ganun po usually ang mga nangyayari, lalo na kung hindi mo kayang kontrolin yan. Again, hindi ko sinasabing masama po ang magpakayaman. Maganda po yan, lalo na kung hindi ka naman nakakalimot sa Diyos. So, nagiging masama lang siya kapag yumaman ka, pero naging makasarili ka naman at hindi mo na iniisip yung kapakanan o yung magbibigay ka ng tulong at hindi mo na rin naalala ang Diyos. Sa dami rin ng pera mo, hindi mo na maalala magsimba. Bakit ka pang magsisimba? Kompleto ka na, di ba? Hindi ka na nga magugutom. So, yun po sinasabi ng ating Panginoon na kailangan maalala natin sa araw-araw. Kung may grasya tayo ngayon, may pagkain tayo ngayon, di ba? Minsan, sobra pa. 3 beses tayong kumain, may mga snack pa, may mga midnight snack pa. Sobrang thankful na po tayo. Di ba? At ang para bukas, sayahan mo. Dahil sisikat muli ang araw, magliliwanag, di ba? Pauulanan ng grasya ng Diyos. Kaya bukas ulit, tatawag tayo, magpapasalamat na naman tayo. Yan ang gusto nila, araw-araw natin siyang tinatawagan o pinapakiusapan o pinasasalamatan. Dahil sa kanyang mga grasya, di ba? Kaya yung magtiwala ka, lahat ng alalahanin mo sa buhay. Di ba? Sa financial, sa physical na sakit, o maging sa relasyon sa pamilya. Karamihan po, dyan pumapasok ang lahat ng problema. Pero yun na nga, napaka-importante ang magtiwala tayo sa Diyos para kahit anumang estado natin sa buhay, hindi tayo makakalimot. Kaya tayo manalangin, Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin ngayong nanonood sa aking vlog. Na malubhan na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na. At kung ano pa mga uring karamdaman na kanilang nararamdaman ngayon, ipuhin niyo po ng inyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganoon din po sa pamilyang masyadong nag-aalala sa bukas. Masyadong nangangamba sa bukas. At nagkakagulo-gulo sila dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagmahal, mapagpatawad, at matulungin sa bawat isa ng membro ng kanilang pamilya. At patawarin niyo po ang mga mapagmataas at mga taong hindi kumikilala sa inyo. At bless niyo rin po ang aming financial. Lalong-lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimo pambili ng 1 kilo lang po ng bigas. Iniisip pa Lord kung paano nila iraraos sa kanilang pamilya. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. At patawarin niyo po kami sa aming mga kahinahan at kasalanan. Tulungan niyo po kami na lalo magtiwala sa iyo at huwag na mag-alala para bukas. Ang lahat na ito niling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Jesus, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.